Sa buong buhay ko ay hindi ko pa naranasan ang makipaglibing sa hindi ko kilala. Pero tila sa hindi inaasahang pagkakataon ay mararanasan ko pala ito na kahit hindi mo sila kaano-ano o kilala kahit sa pangalan man lamang ay hindi ko sinasadya na makisimpatya o makiramay. Teka lang daming buto oh. Nakita akong isang musileo guys oh. Hindi po talaga multo dapat katakutan natin sa cemetery, mga must end. Ito may bakod dito, ano yun, magkaiba ito mga gusto kong cemetery talaga, mga master ito. American? Son. Pero kabalo ng tag-iya. Wala pa. Asa yung nabutas na? Oo, katong mga parente. Kuan, gibuta man sa sa mga balde. Oo. Pagpasok natin ng sementeryo, may simbahan agad dito guys. O lilibutin natin itong sementeryo dito po sa Dampas. Oo. Hindi ako nagkakamali ng pagbigkas. Dito po sa Bohol. Meron ako agad nakita rito isang pamilya sila na puro larawan, mga master sa bawat pinitso. Ayan. Hindi ko na masyadong lalapitan. No? Puro larawan sila dyan sa harap ng kanilang ano. Ito naman ang cute ng kanilang ano. Puntot. Kasi magbubukbang tayo mamaya. Actually, namimili pa ako ng pwesto kung saan. So, dahil may guard na nagbabantay dito. Public cemetery din siya. Kaya lang, hindi natin masasabi kung ito ba guys ay pwede tayong mabuti ng gabi. Kasi magmumukbang tayo mamayang gabi. At tignan nyo dito. Ayan o. Bata pa niya. So, mapapansin nyo rito yung mga puntod na dyan lang sa wall. Parang naging nagsisilbing bakod na. Diretso tayo dito sa part na ito. Hindi ko kasi makita kung kita talaga dito. Peaceful naman ang cemetery nila. Baka doon tayo sa Dawis. Dawis ba yun? Oo. Hanap tayo ng ibang mapapag-anuhan. Kasi dito is parang mukha siyang private. Oo. Ay may gagi, may ililibing. Wait lang, dito tayo. I hate ano talaga. Ayoko nang may tao pagka hindi naman sa ano, kumbaga hindi naman sa nahihiya ako or what. Ayoko lang talaga nang may tao kapag nagba-vlog kasi nakakailang. Hindi ko pa masyado kasi kabisado itong ginagamit natin na pang record tong 360. Siguro mga 3 times, 2 times pa lang natin to nagamit. 1 year na to mahigit sa atin. Kasi nga, ito sana yung gagamitin natin pang ano, motovlog. Kaya lang hindi ko pa maasikaso ngayon. Kasi still, nakapag-book kasi tayo agad ng mga ticket. Oo. So what if makipaglibing kaya tayo, no? Kahit hindi natin kilala. Ayan o, dito sa part na yan. Nandun yung libing eh. Ay, lakas ng hangin. Tingnan yung ganda nito guys oh. Na-miss ko lang yung ganito, yung tayo nagba-vlog sa sementeryo. Ganda nito oh. Parang peaceful na peaceful yung kalagayan niya. Dito, social lang living nila dito, may kasamang police. Police oh. Daming tao guys. Nauna muna yung public, private. Parang semi-private ito. Saan kaya yun? So, first time ko makikipag-living sa hindi ko kakilala. Te, mga tana lang. Napailaing sementeryo dire. Ano siya? Katong murag public ba? Ano siya? Ay, kanina. Pero dito na dako pa sa tumoy. Ano pa daw? Daan na to. Okay. Asa pinakaluma? Pinakaluma. Dito.
Ito. Dire. Oo, mga unang cemetery niya. Okay, salamat po. Okay, ito na yung ano. Dalawa yung ililibing pala ngayong araw, mga master. Pero hindi na po tayo pupunta dyan sa isa. Yan, parang makiramay, makiisa sa kanilang isang patch mga master. At dito dumadaan yung iba para makipaglibing. Simpatsa tayo. Yun yung bulaklak. Ay, nandoon pa sa dulo, guys. Ito. Oh. Ang init. Dito tayo sa kabila. Alam mo, natutuwa lang ako dito sa paraan ng pakipaglibing nila mga master. Kasi may pulis pang kasama. Nasa labas. Pabog. Bukod sa aking lola ay isa sa nagpapabalik alaala sa akin tuwing nakikipaglibing yung huling pakikipaglibing ko sa aking pinsan na namayapa na. 5 taon or 4 na taon na nakakaraan. Sa ganitong pagkakataon nalala nyo yung mga masasayang alaala nyo nung nabubuhay pa siya. Pero that's the life cycle mga master. Kailangan natin kasing tanggapin yung katotohanan. Napakasakit talagang mawalan ng mahal sa buhay. Pero kung nakikita mo naman sila na nahihirapan na, minsan may isip mo na okay na lang din. Ipagpapasa Diyos mo na lang ang lahat ng mga pangyayari. Dali na dyan ka, Sa tayo, ka ng guys. si Jan. Tuwas na sada kayo. Yamot na. Kali, Sep. Imbad sa basura? Ban pa sila sa basura. Oo, mabalik man to yung 1.5. So ito mga master, katatapos lang ng living, hindi na rin tayo nakitanong, hindi na rin tayo nag-ano bilang paggalang na rin sa mga tao. Kasi pag itatanong mo pa sa kanila yung details, yung ano, para ba, alam mo namang araw ng living, tatanungin mo pa, di ba? Parang ano din yun, disrespectful din yun. Kaya at least, experience natin, first time nating makapunta. Pagpalagay mo na hindi natin sila kakilala, kamag-anak, pero sa video na to ay pinapakita yung pagsisimpatya ng mga Pilipino sa bawat isa mga master. Hindi lang po sa usapang content, pero nataong kasing nandito tayo at nagba-vlog sa sementeryong ito. Isang pangkaraniwang araw, imaginein mo, kunyari tayo yung nasa kalagayan ng namatay, diba? Ganito din, pupunta rin sila sa sementeryo, and then after nyan, ilang oras lang pag-uusapan nila yung mga nakaraan ng buhay mo. And after all, dumating ang mga taon hanggang sa makalimutan ka na rin nila. That's the big fact reality ng ating buhay mga master. Kaya dapat habang nabubuhay tayo, yung mga minamahal din natin sa buhay, pahalagahan natin. Although ang buhay, pahalagahan din, pero mas pahalagahan mo yung totoong pakikisama, yung tamang pakikisama sa tao. Hindi yung gusto mo ikaw lang yung papakisamahan, yung masyado kang piling pa-importante mga master. Pangit yung ganong ugali. Isa sa wrong mindset ng mga Pilipino yung mga ganon. May punto dyan. May daan dito. Ito po yung tinatawag nila mga master na Panglao Public Cemetery 2. Tignan natin sandali bago natin tapusin yung... Ang laki pala. Bakit may simbahan? Karamihan ng mga ano, no? Pasin ko lang mga master, karamihan ng mga sementeryo sa Bohol ay sa Visayas ay may mga sariling chapel sa loob. Ang imong tanang pagbuot, matuman, hinaot paunta ang among mga buhat. Paki-translate na lang guys. Ay, sorry, hindi po pala siya simbahan. Pero karamihan nga talaga simbahan. Oo. Ano po siya, oh, may papusong nicho. Ano siya, musileo siya, private. Makikita ninyo, puti yung buhangin ng part dito. Gustuhin ko mo magpalipad ng drone. Malapit po kasi ito sa bagong airport kayo ng
pinaka international airport nitong Panglao. Dati kasi nasa Tagbilaran daw yung mismong airport, pero inilipat na nga dito. Ito na yung pinaka ano, baklang bakla. Ay, ito yung pinaka public. Tingnan nyo. Naloka ako dun kanina sa vlog. First time kong paglibing sa hindi ko naman kamag-anak kakilala. Ala, ito yung kanilang malaking cruise. So may mga paniniwalang ilan mga master, yung ibang mga mangkukulam nagpupunta nga sa sementeryo tuwing Friday alas 12 ng hating gabi. Eh di Sabado na yun, di ba? Comment below nga. Anong pakaramdam mo guys pag nakakakita ka ng ganyan, ng mga butas-butas? Nga pala, shoutout po pala. Teka lang daming buto oh. Ayun oh, iniiwanan ng mga damit oh. Sa ngalan po ni Jesus, ingatan nyo po ako dito. Ito yung kanilang pinaka tinutulusan. Pero meron akong itatanong sa inyo. Anong nararamdaman nyo pag nakakakita kayo ng mga butas-butas na nitso? Siyempre, unang impression agad matatakot, di ba? Pero ako po hindi. Ano yan eh? Kumbaga parang it's an art. Wow. Trademark. Ay, may baby dito oh. Sensya na po, pinakita ko na. Cute ni baby. Napakalaki pala ng cemetery nitong Panglao, Bohol. First time ko dito. Shoutout kung taga dito ka. Sina-shoutout kita dito sa cemetery. Pasensya na kayo guys eh. Hindi ko na talaga mapangalanan isa-isa. So, napaka-peaceful dito. Walang something bigat talaga. Inuulit ko nga, yung paniniwala nyo na wala talagang nagpaparamdam sa cemetery, edi paniniwala nyo po yan. Pero ako, kung tatanungin nyo, meron po talaga. Pero hindi naman lahat. Kasi may mga cemetery na ginamit ng ibang tao para bawa, itinapon dyan or dyan chinugi yung isang tao sa cemeteryo. Naiiwan kasi mga negativity, yung mga diwa, oo, sa isang lugar. Naiiwan po kasi yan pag may ginawang negative o masama. Tulad yan, tignan nyo dito, peaceful kung titignan mo, diba? Pero hindi natin alam ang nangyayari dito tuwing gabi. So papasilipan ko kayo mga master after nito. Sana tapusin yung buong video nung isang triangulo na sementeryo na ating pinuntahan. Kaya po ginawa kong tatlong sementeryo ng Bohol ang title, kasi nga pangatlo po iyon. Pero abangan nyo yung part 2 nun sa gabi. Pupuntahan natin siya ng gabi. Isinama ko lang tong video ngayon na ginawa ko. Meron ako nakita rito ang kakaiba. Dito sa part na to medyo mabigat. So ganyan po kasi kami mga content creator, mga master. Kailangan namin minsan habaan namin yung mga content. Grabe ang creepy naman dito. Dito parang magandang mag paranormal investigation. Lalo pag gabi mga master. Tignan nyo naman ang creepy nun, no? Pasensya na kayo kung nalilikotan kayo sa kamay ko kasi hindi po ako nasanay nung nakagimbal ako. So meron po rito nakita akong isang musileo na nakabukas lang siya. Ay! Wala. Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Yung mga yun sinasabi ko sa inyo. Kaya talagang hanggat maaari nag-aano ako guys, nag-iingat. Hindi po talaga dapat katakutan natin sa cemetery mga master, kundi yung mga masasamang loob na gumagawa po ng mga kasamaan. Syempre, ito na yung dead end. Hindi naman dapat nila ginagawa. Tulad yan, yung pag-a-addict, diba? Bakit ganito? May bakod dito. Ano yun? Magkaiba. Okay lang po. No, magkaibang lupa ito. Oh, may bakod. Oh, ito may cemetery din dito. Baka ito yung sariling lupain na ito ni Papang. Charot. Grabe dito. Ito mga gusto kong cemetery talaga mga master. Yung nawawala stress ko, yung mga negative thoughts ko, lagi ko naiiwan sa cemeteryo.
Sana ganun din kayo pag nanonood kayo mga master. Lagi nating iiwanan sa video yung mga negative thoughts natin, yung iniisip. Kasi nare-repress siya yung utak natin. Kasi parang sabi nga nila, parang dinadala ko na rin sila sa tuwing nagbablog ako. So para itong Lagusan, tignan nyo. Kakaiba talaga itong cemetery dito sa Bohol. Meron pang tatlong ano dun, no? Tatlong nakabukod. Check natin dito, may daanan. Sipag talaga ni Master G mag-vlog. Syempre, malapit na tayo mag 1 milyon. Hindi naman po biro yun. Ay. Wait lang. Ah, may tao. May naglilibing, dumadalaw. Okay, mag-alala guys, hindi ko naman iiwanan ng pagbablog sa cemetery. Although minsan na lang talaga, mas focus kasi ako sa mga, alam mo na, yung mga abandoned na bahay, mga creepy. Oo. Yung mga, tignan nyo to, grabe, napakalaki ng puno na ito. Oh. Pera buyag. Pera buyag sa Bisaya. Ay, ano ito? American? Okay. No, hindi unexpected, no? Masasabi mo na yung mga tao na ganyan, mga foreigner. Hindi, pumunta rito sila sa Pilipinas. Wala silang kaalam-alam na huling tapak na nila pala sa bansa nila yon. At dito na nga sila namatay, no? Ang gara. Life is so short. Pero kung pupunuin mo ng negativity ang buhay, eh, sayang. Marami pang mga magagandang buhay na pwedeng mangyari sa atin. So hanggang dito na lang. Charing. Iabangan nyo. Master G, anong pakiramdam pag nag-iisa ka naglalakad sa mga sementeryo? Siyempre, parang naglalakad lang ako sa plaza, mga master. Ganun ka-relax. Kasi wala naman ako negativity sa katawan. Oo. Pag marami ka, yun yung sabi nga pala, isa pa sinasabi nga nila, yung mga nagko-comment na sumasakit daw yung ulo nila sa mga video ko, tapos parang nasusuka sila. Guys, isipin niyo baka may mga negative kayong energy sa katawan niyo na kailangan nyo i-let go. Tulad ng mga bad memories. Kasi natutunan ko kay Sir Earl. Oo. Siya yung dati kong naging manager sa isang SM sa Cebu. Sabi niya, pag may mga nangyayari sa inyo guys na isang bagay na sa tingin nyo negative, kalimutan nyo na agad that time. Although medyo mahirap, pero pag kasi dala-dala mo yan guys, yung mga negativity, posibleng ba yung mga napapanood mong video, madali kang natatangay kasi maraming negativity dito sa sementeryong ito. Hindi lang dito, mga master. So ito, bumalik nga tayo dito ng umaga na mga master para magpalipad ng drone shot. Pinasilip ko lang sa inyo yung mga video dito. Tignan nyo yung mga nasa ibabaw na yun. Yan o, puro mga buto ng tao po yan. Yung mga nasa ibabaw na ito. Tapos ito pa, yan, kumbaga mga sinasabing nag-expire yung kanilang mga kontrata, mga master. And para makita yung itsura nito sa araw, yan, grabe, napakaluma na nga. Isa ito sa pinakamalaking munisipyo dito po sa Bohol, mga master. Ito naman sa parte na ito, oh, tignan nyo yung mga nitso na doon sa pinakaibabaw ng parang pabundok na yan, na mataas na bahagi. At dito nga yung pinuntahan natin kagabi. Pinag-paranormal investigation natin itong part na ito. Grabe, no? Pero kabalo ng tag-iya na wala pa. Asa yung nabutas na? Oo, katong mga parente. Kuan, gibutan man sa ano sa mga balde. Oo. Okay. Yung iba hindi alam, po iba na alam din. Paano yung mga hindi alam, sir? Magtaka lang sa pagpunta lang dito. Kasi hindi nila dinadalaw, ano? Sige. Pero pwede naman ang pumunta sa sa simbahan. Para doon Doon sa Masay. Oo. Sadyang ganun ang buhay. Sabi nga nila, life is short. Oo, hindi siya long. Siyempre, mabuhay ka nga naman ng 100 taon nga. Sabi nga nila ay napakaswerte mo na. Umabot ka lang ng 70 years old, napakaswerte mo na talaga. Ang sementeryong ito ay matatagpuan nga sa bayan ng Dawis sa Bohol. Ang kanyang kinalalagyan, makikita mo na malapit lang sa Puting Buhangin.
At kapansin-pansin na triangle or perfect triangle ang pagkakagawa nito na panahon pa nga ito ng mga Kastila. Ayon sa mga kwento ay marami nga ding mga nagpaparamdam sa sementeryong ito, kagaya na may mga nakikitang bata, mga umiiyak at kung ano-ano pa. Pero ito ay tamang wala pang nasasabi natin na kwento lamang o wala pang nasasabing konkretong ebidensya. So babalik na lang tayo sa second episode ng gabi para sa aking gagawing first ever solo mukbang sa sementeryo. Pero huwag kayong mag-alala, babalik tayo dito ng gabi para mag-paranormal investigation na rin. Sa kabila ng ganda nito ay may natatagong misteryo. Aalamin niya natin kung talagang mayroon bang nagaganap na kababalaghan o mga something paranormal sa sementeryong ito.